Ang dalawang unang letra tumutukoy sa L, Ilam. At ang L ay tumutukoy sa Elohim. So, ito ay idea tungkol sa natatago or tinago. Idea tungkol sa tinago. O sa kuwan pa, misteryo. The mystery. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2, verse 7 to 10. 1 Corinthians chapter 2, verse 7 to 10. Subalit, ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Elohim na hindi nahayag noong una, na itinalaga na niya para sa ating ikaluwalhati bago palikhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa cross ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Elohim para sa mga umiibig sa Kanya. Okay. So may nabanggit si Apostol Paul na lihim na karunungan, lihim na karunungan na tinago. Dahil si Shem ay bantog, reputation, ang kanyang naging anak ay ang Ilam. So, sa aking analisasyon, ang pangalang ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng idea tungkol sa mga bagay na natatago, gaya ng nasabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa 1 Corinthians chapter 2, verse 7 to 10. At ang kanyang inilalarawan ay tumutukoy sa idea na anak ni Shem. Anak sa kaisipan sa pagiging pagkakaroon ng reputasyon. Next verse. 1 Corinthians chapter 4, verse 1. 1 Corinthians chapter 4, verse 1. Dapat niyong kilalanin na kami, mga lingkod ni Misaya at katiwala ng mga hiwaga ng Elohim. Okay? Ang hidden, maikukonsidera sa Tagalog, hiwaga or mystery. Amen po ba? So, ang mga natatagong idea na tumutukoy sa karunungan, hindi po ibig sabihin na tinago. Ito ay nakatago o natatago o tinago sa mata ng mga tao na hindi alam ang kanyang sarili bilang umiiral dito sa sanlibutan. Ang mga bagay na ito na pinatutungkulan ni Apostol Paul ay tumutukoy sa ideya na naging anak ni Shem, na kung saan ang pinatutungkulan ay ang karunungan na natatago dahil hindi inalam o hindi pinagtuunan ng pansin ng human being ng sangkatauhan ang kanyang pagiging siya o ang pagiging tayo, ang pagiging tao, hindi pinagtuunan ng pansin. At doon sa mga tumutuon ng pansin nagsiyasat tungkol sa ating bilang tayo'y tao, nalaman nila ang nasabing natago. At yun ay ang karunungan. At sa panahon ni Moses, ito'y kanyang inilalarawan bilang anak ni Shem ng karunungan o ng isipan o kaisipan na pagkakaroon ng reputasyon o banto-banto na tinawag niyang Ilam. Okay? Sinusunod na mayroon pa bang anak? Isa? Kumbaga bro, yung Ilam, sabi dyan, hidden. Tapos, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10, lihim ng karunungan ng Elohim. So, na inihanda para sa tao. Tama? So, ibig pala sabihin, ang Elohim may inihanda na karunungan para gamitin ng tao. Diba? So,
So, ang purpose ng Elohim, inihanda niya para gamitin sa tao. So, ibig sabihin, hindi talaga ito nakahide. Hindi nakatago. Nakahide ito dahil yung tao, hindi niya tinutuklas kung ano ang nasa sa kanya, sa dali. Tama? Amen. Kailangan talagang tuklasin ng tao kung ano siya. Yung nasa kalooban niya, yung kawangis siya ng Elohim para malaman niya, para magkaroon siya ng karunungan na inihanda para sa kanya. Nang sa gayon, ang tao ay mag-guide kung ano ang tama na gawin sa kanyang pamumuhay. Marcos